Naisita na tanaman tanong, patanam ka ng mga sold ang mga mujahidin ng mga mujahidat. Sa panggalandaman tanong sa mga kinadsapa tanong, kano mga timpo alutan mo sa bawas, at tawag ko sa palaw, sa mga timpo ay masakit tanong, sa mga timpo pamidsulan nila sa mga wakampo tanong, nuwalay tanong. Malayo na ang ating narating sa kabila ng madilim na kasaysayan na siyang humubog sa atin para lubos na maunawaan na bago natin nakuha at narating ang inaasam-asam na autonomiya ay dumaan tayo sa butas ng karayom. Dugo ang naging puhunan at buhay ang naging siyang kapalit. Ito ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang pamahalaan ng Bangsamoro. Forgotten by history of Bangsamoro. Kilalanin natin ang tatlong binansagang mahahalagang personalidad sa makabagong pahina ng ating kasaysayan na binansagang tatlong binhi ng pamahalaang Bangsamoro o sa ibang katawagan ay tatlong baraha. Kung paano sila pinagbuklod, pinagsama-sama ng iisang layunin mula sa doktrina ng naunang Amirul Mujahidin na si Sheikh Salamat Hashim na siyang naging gabay sa tatlong ito para itaguyod, ipaglaban ang kanyang nasimulan para sa mamamayang Bangsamoro. Yan ay walang iba kundi ang tatlong personalidad na sina Ahud Balawag Ibrahim o Alhaj Murad, Muhagir Iqbal o IQ at si Abdur Rauf Magakwa o Sami Al-Mansur Gambar. Amirul Mujahidin Alhaj Murad Ibrahim! Takbir! 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 Unahin natin si Ahud Balawag Ibrahim o mas kilala sa pangalang pangyayari nito na Alhaj Murad na itinuturing na matanda sa kanilang tatlo. Ayon sa mga tala, ipinanganak si Alhaj Murad noong Mayo 15 taong 1949 sa relihiyosong pamilya at maagang naulila sa mga magulang nito dahil sa murang edad nito na 1 taong gulang. Maagang namatay ang kanyang ina. Habang ilang taon ang lumipas ay tatay naman niya ang namatay pagtungtong ni Alhaj Murad sa edad na 13 at sa 4 niyang mga kapatid, siya ang pinakabata sa lahat. Bata pa man si Alhaj Murad ay mulat na ang mga mata at diwa nito sa madilim na sinapit ng mga mamamayang Bangsamoro laban sa kamay ng pamahalaang Pilipinas. Sa usaping akademiko, nagsimula si Alhaj Murad sa kanyang elementarya sa edad na 7 taong gulang at natapos niya ang 6 na taong programa ng elementarya sa loob ng 5 taon at ipinagpatuloy ang kanyang high school year sa lungsod ng Cotabato sa Cotabato Public High School taong 1960. Nang matapos niya ang kanyang high school level, nag-enroll siya para sa kanyang kolehiyo sa Mindanao State University sa Marawi sa ilalim ng scholarship. Ngunit sa kanyang 2 taon sa MSU Marawi ay agad itong lumipat sa Notre Dame University sa Cotabato buhat nang maipasa nito ang entrance exam. At dito na binigyan siya ng NDO Cotabato ng scholarship sa pangunguna ng Commission on National Integration at nagtuloy sa kursong Civil Engineering. Gayunpaman, dahil sa kanyang tadhana at pagmamahal sa bayan laban sa mapang-aping gobyerno ng Pilipinas, huminto si Alhaj Murad sa kanyang 5 at huling taon sa kolehiyo para umanib sa pakikibaka ng mga Morong inaapi sa mga panahong yan. Sa mga panahong ito, laganap ang paghahasik ng lagim ng paramilitaring grupo ng mga Ilaga at Home Defense Forces ng nooy presidenteng si Ferdinand Marcos Sr. na pinupuntirya ang mga Muslim sa mga panahong ito na nag-ugat sa mga Christian migrants na pinangakuan ng lupang sakahan sa Mindanao na hindi naman talaga sa kanila. At ito ang naging hudyat ng pagsanib ni Alhaj Murad sa grupong Moro National Liberation Front taong 1968 at napabilang sa grupo ng top 300 na pangalawang batch ng mga trainees ng grupong MNLF kasunod ng top 90 na ipinadala sa ibang bansa para sa lihim na pagsasanay. Kalaunan si Alhaj Murad ay naging zonal commander na sakop ang 15 munisipyo at pinangunahan din niya ang Cotabato Revolutionary Committee bilang military chairman ng grupo mula 1974 hanggang 1978. Dahil sa nakitang potensyal kay Alhaj Murad, dito na nakaisip si Sheikh Hashim Salamat na bumuo ng isang paksyon ng MNLF at hinirang si Alhaj Murad bilang chairman ng Ad Hoc Coordinating Committee upang mamuno sa mga aktibidad ng paksyon sa Mindanao habang si Sheikh Hashim Salamat ay nasa ibang bansa.
Subalit may mga pagkakataon na ang dating iisang layunin ay hahantong sa hindi pagkakaunawaan at pagkakaiba ng pananaw sa buhay. At ito ang naging dahilan para magtatag si Sheikh Salamat ng grupo na kalaunan, tatawaging Moro Islamic Liberation Front, at kasama dito si Alhaj Murad. Dekada 80, pumunta si Alhaj Murad sa Afghanistan para bisitahin ang mga kasamahan na lumalaban sa mga panahong yan sa labanan sa pagitan ng Soviet Union at Afghanistan na kilala rin bilang Soviet-Afghan War, at ayon sa tala, dito ni nakilala si Osama bin Laden na kalaunan naging leader ng grupong Al-Qaeda. Sa patuloy na pakikibaka ng kakausbong pa lamang na grupong MILF, ay dito na mas nakitaan si Alhaj Murad ng magandang reputasyon dahil isa siya sa magagaling na nangungunang commander. Naglingkod siya bilang Vice Chair for Military Affairs at bilang Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang army ng MILF, bago siya hinirang bilang MILF Chairman noong kalagitnaan ng 2003 upang palitan ng MILF founder na si Salamat Hasim na namatay sa loob ng parehong taon. Nagsilbi rin siya bilang punong negosyador ng grupo sa pakikipag-usap sa pambansang pamahalaan ng Pilipinas. At sa usaping pangkapayapaan, ilang presidente pa ang dumaan mula sa panahon ni Fidel B. Ramos hanggang sa panahon ni Benigno Noynoy Aquino ay hindi matapos-tapos ang pakikipagnegosasyon sa pagitan ng revolusyonaryong grupo ng Moro at ng pamahalaan ng Pilipinas para sa usaping autonomiya, at kung nagawa man ng grupong MNLF na makuha ang semi-autonomy sa pangunguna ni Normi Suarez noong 1996 sa pamamagitan ng kasunduang Final Peace Agreement, ay bigla rin itong nabuwag nung maganap ang Zamboanga Siege. Dahil sa iilang probisyon na hindi nasunod, kaya nawala ng tiwala ang MNLF sa pamahalaan, kaya dito na nangyari ang mahigit sa 40 araw na bakbakan sa pagitan ng grupong MNLF at ng grupo ng kasundaluhan kasama ng Philippine National Police. Hanggang sa dumating ang panunungkulan ni President Rodrigo Duterte at ipinagpatuloy ang usaping kapayapaan at dahil sa masinsinang negosasyon at pag-uusap ng pamahalaan noon at ni Alhaj Murad sa ilalim ng Administrasyong Duterte, dinagdaan noong Hulyo 26, taong 2018 ang Bangsamoro Organic Law o BOL, ang batas na magbibigay daan sa pagbuo ng mas malawak na autonomous region sa Mindanao. Pagdating ng Enero 21 at Pebrero 6 taong 2019, isinagawa ang plebisito sa mga probinsya ng ARMM, Cotabato City at ilang barangay sa North Cotabato. Tinanong ang mga taong bayan kung sasama sila sa bagong Bangsamoro Region at maraming sumang-ayon at nagsabi ng malutong na yes. At noong Enero 25 taong 2019, opisyal nang naitatag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Minsan nang may nagtanong sa akin kung ano ang kaibahan ng ARMM at ng BARM, well, para sa pinaikling sagot, ang dating ARMM ay may limitadong kapangyarihan, ngunit ang BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa bisa ng Bangsamoro Organic Law ay may parliamentary government, sariling budget, batas at mataas na level ng autonomiya. Sa ilalim ng BARM, kinikilala ang karapatan ng mga Moro na mamuno sa sarili nilang rehiyon o self-governance habang nananatiling bahagi ng Republika ng Pilipinas. At hanggang dito na lang ang kwento sa pinaikling buhay ni Ahud Balawag Ibrahim o Alhaj Murad, at hangangarin lang ng video na ito ay magbigay kaalaman sa mga kabataan ngayon na wala ng kaalam-alam sa talambuhay ng ating mga lider. At sa susunod na video natin ay tatalakayin natin ang buhay ni Muhajir Iqbal o IQ, kung bakit nga ba siya tinawag na utak ng BARM at ang boses ng BARM. Maraming salamat.